Well, the good sponsor, Mr. President, I'll give you an example. Meron yung isang kaso na lumapit sa akin. I think the Chief PNP will recognize this name if I'll mention it, Jimboy Baltazar, yung pong napatay ng Nabotas PNP last August 2, 2023, mistaken identity as a matter of fact. Mahigit 10 police operatives doon ang tumira sa kanya at isa lang po ang merong body cam at yung body cam na yon ay na-alter pa, na-lobat pa at so hindi nagkaroon ng pakinabang. So sa akin siguro, kahit na wala na yung tinatawag na encryption or encrypted, I don't know if that's the right term I'm using now, as long as yung mga police ay well-trained and then well-monitored at disiplinado sila sa mga tamang procedures sa paggamit ng mga body cam, hindi sana tayo magkakaproblema at maging mura lang yung ating mga pagbili ng mga body cam. Your Honor, at napag-alaman natin sa Chief PNP na yung kaso pong tinutukoy po ninyo ay nahatulan na yung involved na staff sergeant po doon na nakulong na po at sa kasong homicide at ganun din po yung isang involved sa kaso naman na illegal discharge of firearms. Dalawa. Dalawa, tatlo, apat, limang kapulisan po natin. Okay. At pang-anim po yung si Staff Sergeant Jerry Maliba na nasintensyahan na po ng homicide. Thank you, Mr. President and Madam, good sponsor. Since nandito lang palang Chief PNP, itong Bonnet Gang case noong August 12, 2023 na lumapit sa programa ko, yung mga victims, sabi po nung team leader, I think Colonel po yung rango noon, sabi ko, bakit gumagamit ng bonnet yung mga pulis mo habang nagsiserve ng warrant? Kasi raw mainit sa Bulacan at siya rin daw gumagamit ng bonnet kapag mainit ang panahon. And ang nakakatawa rito, hindi po siya nasibak. In fact, na-promote pa ata siya, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. And that's why during one hearing, nag-walk out ako kasi hindi ko na matiis na yung Ken ko ipatawa-tawa pa habang nasa hearing kami at nag-iimbestiga. At very clear na talaga meron silang glaring violation doon because wala silang hawak na warrant. And yet, they barge into the house of the victims and wearing civilian clothes and bonnets at hinaras yung mga tao doon sa loob, nanakit, and of course, papalag po yung mga tao doon sa bahay dahil akala nila masasamang loob at nung pumalag, dinala sa kulungan yung pong padre de pamilya at siyempre sumunod po yung anak para tingnan yung kondisyon ng kanyang tatay. Pati yung anak na sumunod para checkin lang yung sitwasyon ng kanyang tatay, kinulong din. So baka pwede ho natin masibak yung kernel na yon. Mr. Chief PNP, kung nakikinig ka ngayon. Naririnig po ni Chief PNP, siguro po malaman din yung pangalan, kung sino yon at kung magkaroon Kasi po pag hindi po nasibak yung pulis na yon o hindi na parusahan, dito po masisira na naman yung pangalan ng PNP. Don't get me wrong, I have so many friends in the PNP. Yung bang gagawa ng kasalanan ng isa, nadadamay ang marami. Lalo pa kung opisyal ang gumawa ng kalokohan. So dapat po hindi tolerate ang kasalanan ng mga police regardless kung ito'y opisyal o hindi. Bagamat 2024 lang po nanungkulan ang ating Chief PNP at ganoon din ang ating DILG Secretary, aalamin po nila yung punot dulo nitong 2023 case, Your Honor, sa Bulacan. Kung hindi ako nagkamali ng pandinig, Your Honor. Meron pa rin po isang case, last case na po ito, babanggitin ko. November 2022, itong mga pulis sa halip na asikasuhin yung mga mas malalaking krimen, magbantay, ang binantayan ay tupada at nakasibilyan sila, nag-aabang na pag naglarga na yung tupada, saka sila huhuli at mga nakasibilyan. So nagtakbuhan yung mga tutupada. And then sa pagtakbo ng mga tutupada, itong isang pulis na nakasibilyan, nalito na siya, hindi niya na alam kung alin na sumuot sa iskinita, alin sa iskinita sumuot yung kanyang hinahabol. So pumasok siya sa isang bahay, pinaguhuli niya yung mga tao doon sa loob ng bahay at yung nasa loob ng CR,
na answering to the call of nature, sinipa niyang pinto, pati yun inaresto, binitbit papunta ng presinto at kinulong. Maaari po malaman, Your Honor, kung saan po naganap po ito? Sa Pandi, Bulacan. Although, ang nangyari po kasi, nakulong yun, ako po ang naglagak ng piyansa para dun sa mga pobreng, inosenteng mga kababayan natin. I think naparusahan po yung ilan doon sa kanila. Pero gusto ko sana pati yung hepe noon ay dapat maparusahan din. May Kasangalan po ng command responsibility. May kipag-ugnayan po ang kapulisan sa inyong tanggapan para malaman po yung ilang detalye nito. Your Honor. Okay. Thank you. Now, doon po sa tinatawag na rules of engagement, alam po lahat ng polis natin to. Yung bang pag hinahabol mo yung suspect at hindi naman lumalaban, wag nang barilin. O pag yung isang suspect na nag-resist ng arrest, bumunot ng patpat at pupukpukin yung polis, wag barilin. So dito dapat nagagamit ng polis yung kanilang training sa martial arts. So kung siya ay bumunot ng patpat, itong suspect para paluin yung polis, then dapat gumamit yung polis ng kanyang kaalaman sa martial arts o meron dapat siyang batuta o nightsticks para to neutralize yung suspect na nag-resist ng arrest. Sa nangyari kasi sa atin ngayon, konting mali, konting utot lang, sorry for the word, agad-agad baril ang ginagamit ng mga polis natin. So, dapat yung mga polis natin should be well-trained sa martial arts. Dapat fully equipped din. Hindi lamang baril. Dapat, wala akong nakita. Unlike sa ibang lugar, yung mga polis doon, may taser, meron pang batuta, meron pang nakasuot ng bulletproof vest. So, well-equipped sila para sa protection na rin nila yon. So ngayon, halimbawa, meron akong isang kaso many years ago na yung tao, popormahan niyang polis, lasing, gusto niya makipagsuntukan, binunot ng polis yung baril niya, lalabang ka, pinaputokan. So ibig sabihin, yung polis walang alam sa martial arts. Nakipagsuntukan na yung suspect, tapos suntukan na lang sila. Gamitin yung kanyang training, really, di ba? Meron silang training sa martial arts, how to neutralize someone who's resisting arrest. We totally agree, Your Honor, that reasonable amount of force should be exerted by an arresting officer. And hindi po siguro tolerate ito ng kapulisan na maximum force kagad yung gagamitin na hindi naman life-threatening dun sa arresting officer. So we totally agree. And the Chief PNP is in accordance with your suggestion na meron pong rules of engagement na sinusunod at sangayon din po sila na magkaroon ng ilang kagamitan na hindi kaagad po nakakamatay although makaka-disable temporarily ng isang suspect. Thank you, good suppose, Mr. President. Therefore, ang suggestion ko po sana, yung mga police natin, wag lang po baril ang ibigay natin. Bigyan din natin sila, alam ba, pepper spray, peppermint spray, bigyan din sila ng nightstick. Nang sa gayon, kung mayroong mga suspect na nag-resist, pwedeng gamitin yun to neutralize that suspect na nagbibigyan ng resistance. At dapat sila din ay matrain sa martial arts. Nandiyan yung Aikido, Taekwondo, Judo, etc. Sa ngayon kasi, ano bang training binibigay sa mga PNP bago sila maging pulis, sa mga recruits? Kasi karamihan po nababalitaan ko, pag yung pulis kinukomprenta ng suspect na lasing at gusto magkipagsuntong at tumatakbo yung pulis, kung hindi man sila tatakbo, may hawak silang baril, binabaril na lang yung suspect na naghahamon ng suntukan. Tinatanggap po natin ang suggestion na nanggaling sa inyo, Your Honor. Kabilang po yung pagtitraining sa martial arts. Siguro kahit arnis. Arnis, yes. Pwedeng arnis na andala, parang batuta rin yun. Arnis and baril and peppermint spray, Opo. taser. Kasi may nakita rin akong isang insidente, I think that was in San Juan or in Green Hills many years ago. Yung police napakabait at yung malaking taong foreigner, pinagduduro ang police, pinagtututulak, walang panlaban yung police natin. Mabuti na lang hindi niya ginamitan ng baril, pero kung meron sana siyang taser, peppermint spray, edi spray niya pagmumukha ng foreigner na nambabastos, edi tumba siya. Yun ang ibig sabihin. Paano kung nataon sa mga pulis na abusado, baka nabaril na yung foreigner na yon?
So siguro we should also equip our PNP ng yung sinasabi ko martial arts, peppermint spray, arnis or nightstick, Taser. and taser. We note your suggestions, Your Honor. Okay.